So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Alam nyo, sa totoo lang, bukod sa nauurat ako sa ating Vice President, talagang nabubulshitan po talaga ako ng sobra. Bukod sa pagiging BS po ng ating Vice Presidente, napaka-immature, napaka-childish po talaga ng kanyang galawan. Sa totoo lang, mga minamahal. So ngayon, meron na naman siyang panibagong pasaring. Oo, hindi na natapos yung kanyang pagiging kritiko. Oo, nagsimula lang yan nung pagdating niya galing Germany. Habang tayo binabagyo, siya po ay nanood sa concert ni Taylor Swift. So, ito na nga, mga minamahal. Ito yung nakakaloka kasi. Imagine nyo si Sara Duterte, tila baga parang uhaw na talaga siya sa kapangyarihan. Kasi sa mga hindi nakakaalam, for the context ganito. Si Pulong nagpasa po ng House Bill 10711, which is mandatory drug testing para po sa presidente at sa pinakamababang opisyal ng ating gobyerno. Actually, wait, nandito yon mga minamahal. Wait lang, nasaan na yon? Ito. Paulo Duterte wants routine drug test from president and elected official. Every 6 months po yan. Actually, mga minamahal, okay lang sa akin yan. Maganda po yan. Suporta po si Mima Alicia 100%. Pero hindi ngayon. Kasi ang kinalalabasan po nito mga minamahal is personal interest, politically motivated. Lalo pat 'di ba, lumabas yung pulboronic video ni PBBM Kuno na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yun po yung yung nakatibo ninyo, 'di ba? Meron pa nga kayong pinapalabas na pulboronic Philippines. Kasi yung Pilipinas daw ay, yung Pangulo ay nakapulburon. Tapos, si Roque, ano yung ginawa ni Roque? After ng pulburonic, nagpalabas ng issue. Ano yung issue ni Roque? Na may chronic illness daw. Ay, nako. Itong si PBBM, may chronic illness daw. Kung kaya dapat mag-resign. So, 2 beses na. O, mag-resign dahil nakapulburon. Tapos, mag-resign dahil nga may chronic illness. Yun. Actually, mga minamahal, kung ito lang din yung pag-uusapan, yung tungkol sa batas na to, wala sa akin problema yan, suporta ako. Pero, kung ngayon, di ba mapapansin nyo naman, mayroong motibo. Di porket hindi nyo lang napilit na magpa-drug test, gagawa na kayo ng kalokohan, gagastos kayo sa pera ng taong bayan. Di ba, mga minamahal, kayo, nung si Trillanes, ikaw Pulong, nung si Trillanes, sinabi na patingin nga ng likod mo para nang makita natin kung totoo ba yung Chinese triad tattoo na yun, pinakita mo ba? Di ba hindi? Pinilit ka, pinakita mo? Hindi. O si Digong, nung pinapadrug test din ni Trillanes, nagpa-drug test ba? Di ba wala? Pinilit kayo pero hindi kayo nagpa-drug test. So ngayon alam nyo na yung feelings ni Trillanes. Diba? O, karma na yan sa inyo. Kumbaga si PBBM pala yung magiging karma ninyo. At saka, mga minamahal, ito yung nakakapagtaka. Kasi, alam na ni former President Duterte na addict daw. Itong si PBBM. Alam niya na kasi sabi niya, nung tumatakbo bilang presidente, sabi niya, mayroong kumakandidato na nagko-cocaine. Yun yung sabi ni former President Duterte, di ba? Tapos, ito yung nakakapagtaka, hahayaan mo na pumartner ang anak mo sa isang adik kung matino ka ba namang ama? Diba? At ikaw Pulong, nakaupo ka na nung panahong yun. Bakit hindi ka nag-file ng batas ng mandatory drug testing para sa mga opisyalis ng gobyerno kada 6 na buwan and urine test? Diba? Bakit ngayon lang? Kaya nga ang nagiging implication nito mga minamahal is talagang personal na interest. E di antayin nyo na maging presidente yung kapatid ninyo bago kayo mag-file niyan. Hindi yung, maganda yung batas pero yung timing mali.
'Di ba? Gumagawa lang kayo ng way para mapag-usapan kayo. Ngayon, itong si Sarah gumawa din ng way para magpapansin. Wala, papansin din. Ewan ko kung ano din yung motibo dito ni Inday. Papansin din eh. Kulang KSP, kulangot sa kulangot sa pader. Kulang sa pansin. O ngayon, ito yung sabi ni Sara Duterte. Actually, support naman ako sa mandatory hair follicle test and urine test. Ang problema kasi, hindi tama yung pagpasok ng timing. At isa pa, itong si Sara Duterte, makikita nyo na nang-aasar na naman. O, hindi tayo naasar dito Pinapakita lang natin kung gaano siya ka-immature. Kung gaano siya kakitid mag-isip. 'Di ba? Pasabi-sabi kayo ng mandatory drug testing, ganyan-ganyan. Bakit hindi nyo i-lifestyle check yung mga sarili ninyo? Ba't hindi nyo ilabas yung SALN ninyo? 'Di ba? Humingi kayo ng mandatory mga mandatory na 'yan, samantalang yung paglabas ng SALN nyo ayaw nyo ding ilabas, 'di ba? Kahit pinipilit kayo. Parang ganun lang din 'yan, mga minamahal, yung logic diyan. Panoodin nyo itong sinabi ni Inday. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results. Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte. Talagang magpapahayag ng suporta yan, kapatid niya yan eh. 'Di ba? Na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Anya, nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Dapat sana may mandatory check-up din para sa mga government officials, sa mga utak nila, no? Kasi baka malay nyo, wala na sila sa tamang pag-iisip. Wala na sila sa tamang bait, sa tamang katinuan. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Ito yung mga tao, katulad ni Sara, ni Baste, ni Pulong, ni Roque, ni Trixie, yan, yung mga taong yan, si Maharlika, parang may sakit na sila ng addiction. 'Di ba? Yung addiction na yun is yung pagiging desperado. Kaya dapat chine-check up din yung mga utak ng mga to 'Di ba? Kasi wala nang ibang ginawa kundi puro batikos na instead magtrabaho. Yun yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, another bullshit na naman itong statement ni Sara Duterte, nakakaurat. Nakakainis, nakakagalit. Talagang kahit nga din ako, nanggigigil ako dito sa kanyang statement. Ano ba napasok dito sa... Naku, Diyos ko naman. Kung alam ko lang na ito yung magiging vice-presidente natin, hindi natin to binuto. Oo. Hindi natin to binuto sana. Gaga. Walang utak. Yun yung totoo dyan. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.